nag-withdraw daw po ang Samsung company with regards for supporting the Olympics 2024 na, kung tama po yung recent kong nabasa kong data, is 2 billion. The reason for that is because of the performance of the LGBT community. And it seems like na para bang yung event supposed to be as an Olympic, but parang sumentro sa kanila. So yun yung sa mga reason ay why nag-withdraw sila for supporting. Laki pera na, no? Bakit dami na magagawa yun? Samsung company. Hindi lang po yung mga kapatid. Meron pa isang nangyari sa Olympics na nagkaroon po ng boxing match. Supposed to be sa women division. Pero sa unang fight pa lang is nag-surrender agad yung babae kasi nga ang kalaban ng lalaki. Transgender siya. In-accept siya as a part of woman division, pero technically speaking, yes, transgender siya, pero yung lakas niya, lakas ng lalaki yun. I don't know what is now happening sa even Olympic na yan, na they allow those things to happen. Kasi nga sabi nga, magkaiba talaga ang structure ng katawan ng lalaki sa babae. Mas malaki po ang base sa lalaki kaysa babae. Kaya mas matagal ang endurance sa lalaki. Mas maraming oxygen na nakukuha kaysa mga babae. And secondly, ang mga lalaki talaga, handa yung katawan nila for work. Di ba tingnan nyo, mahaba yung katawan ng lalaki? At ngayon mga babae, mahaba ang binti ninyo. So those are physiological comparison, makita mo talaga na malaki talaga ang kaiba ng lalaki sa babae. Pero you know what, in Olympics, mga professional yung mga yan, talino ng mga tao, daming mga pinag-aralan sa buhay-buhay, but they allow those things to happen. Ano yung tawag ko dyan? You know, ano yung tawag ko dyan? Isa lang. Ang tawag dyan, chaos. Why? Because out of order. Wala na sa order yung nangyayari. Tama? Imbis na dapat women's division dapat talaga yan. Mga babae dapat talaga. They allow those things. Dahil nga transgender daw siya. But in reality, hindi talaga gano'n. So ang tawag dyan is chaos. Anything out of order, may chaos. Kaya nga sabi ng Bible, diba, God is the God of order. Kaya nga kung meron disorder sa church, or mayroong chaos sa loob ng church, ibig sabihin there's something wrong na nangyayari. Maybe overlapping of roles, or maybe some are not working, or maybe may nag-malfunction sa katawan ng Panginoon, maybe hindi gumagawa, meron may hindi sumusunod. So nagkaroon ng chaos. At all of us are prone of chaos sa mundo ito. Marami kasi pwede maging chaos sa buhay natin. Maybe, number one, yung ating thinking. Sino rin itong gulong-gulong isip minsan? Nakarasin naman, naggulong-gulong isip niya. Na minsan di mo na alam kung anong iisipin mo, nag-overthinking ka na sa mga nangyayari sa buhay mo. Ang tawag din chaos. Ano ba? Emotion. May time man na parang hindi mo, parang feeling ko, ang lungkot-lungkot ko, feeling ko parang disturb ako. Chaos yan. No? Parang masaya ka naman, pero deep inside of you, parang malungkot ka, parang nag-aalala sa buhay. Chaos ang tawag yan. Ano pa? Pwede rin sa relationship. Yung mga hindi na-deal na mga dapat i-deal na sitwasyon. Yung mga dapat sabihin at hindi nasabi, pag-usapan hindi na pag-usapan, naging chaos po yan. Dalawang oras. So, makita natin mga kapatid, hindi tayo walang exemption sa chaos. Hindi lang po sa ating personal na buhay, hindi lang sa ating mga sarili, even nga ang mga bansa. Israel right now, hindi matapos-tapos yung gera doon, di ba? So makita natin yung mundo ngayon mga kapatid, they are not going to chaotic situation. We pray that ang Pilipinas ay hindi talaga humantong sa pagigera ng China kasi tumitindi po ngayon ang sitwasyon doon. Diba nakaraan, diba may naputulan ng daliri?
Ano bang nangyari doon? Diba? Nagkakaroon ng harassment na. What if sumiklap ang digmaan? Sinulugi. Mga simple mamamayan. At wala pong napapala ang digmaan for the past centuries na nagkaroon ng mga digmaan sa bansa, laban sa bansa. Wala pong nangyari. Kasi bakit? Wala talaga mangyari in a chaos situation. Wala tayong pupulot na maganda, wala tayong makikitang benefit sa isang lugar na magulo at walang patutungan. And sa hapong ito yung gusto mong pag-usapan natin. May gumugulo ba ngayon sa buhay mo? Meron ka ba ngayong nakikita sa sarili mo or nakikita in the future na parang hindi ka komportable at it makes you in a chaotic situation or thinking? So gusto ko pag-usapan natin ngayon mga kapatid about conquering the chaos through unshakable peace. Open our Bible in John chapter 16, verse 30. What is chaos? Chaos, in other words, is the state of confusion or disorder. Ibig sabihin, walang nakikitang maganda, disoriented. Parang kung minsan sa bahay ko, magulo. Kaya nga, huwag kayong bigla pumunta sa bahay ko kasi bakit hindi ko mabubuksan. Diba? So, diba, minsan magamit, nandoon, nandyan. Ako minsan nagugulo doon sa bahay ko, kaya minsan nag-iinis naman po ako. Pero alam natin, pag magulo yung sitwasyon, di ba, masakit sa ulo. Di ba, nakakairita. Walang magandang patutunguhan. So, ibig sabihin ng chaos, the word of chaos, is confusion or disorder. Diba? A state of utter confusion or disorder, a total lack of organization or order. Ayan, kaya nga nung pabalikan po natin yung Genesis chapter 1, nilikha ang mundo na ito in a very systematic way. Diba? Day 1, day 2, day 3, hindi disorganized si Lord. Isa-isa niya sinasalansan yung pagkakalikha niya sa mundong ito. Kaya, ang mundong ito, before, ay napaka-organized. Pero ngayon, dahil sa gawa ng tao, naging disorganized. Are you there? John chapter 16, verse 33. Conquering the chaos through unshakable peace. Sabi doon, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many troubles and sorrow. But take heart, because I have overcome the world. Panginoon, maraming salamat po sa salita na iyong pong i-share ngayon, aming pong pag-iisipan, iyong pong i-discuss, na Lord, magkapagbigay po sa amin ng malinaw po, Lord God, na hope, malinaw, Panginoon, na karunungan with regards sa kapayapaan na dapat na meron kami bilang mga anak. Salamat po sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. So itong John chapter 16 verse 33, of course, simula po ito sa John chapter 13, noong time kung saan kinakausap niya ang kanyang mga anak. Kumaga, si John is, nagbigay siya ng 13, 14, 15, 16 chapters about the disclosure of our Lord Jesus Christ to His disciples. Sana pag nabasa kayo ng Bible, no? Dapat madali yung na-identify yung natawag na public teaching of Jesus Christ and tinatawag natin private also teaching of our Lord Jesus. Iba kasi yung pagtuturo niya sa crowd at iba rin yung kanyang pag-reveal doon sa kanyang mga disciples. Usually, mas intimate yung pagbibigay ng pagtuturo ng Panginoon pagkausap niyang mga disciples. Which is, ito po yung scenario. Ito yung the washing of feet of Peter in chapter 13. Pumunta po ng 14. Ito po yung kung saan sila ay naka-recline
doon sa isang room, kumakain sila with the disciples, at sinabi ng Panginoon dito kung sino yung mag-betray sa Kanya. So ano yung scenario? Ang scenario kong ito, inihanda ng Panginoon ang Kanyang disciples sa mangyayari po sa Kanya sa krus ng Kalbaryo. Kasi alam ng Panginoon, once na nangyari sa Kanya ito, ang mga disciples niya ay magkakanda, watak-watak na. Madi-discourage sila. Mawawalan na sila ng pag-asa kasi nga they're too much intimate na sa Panginoon sa mga katuruan na ibinibigay niya sa kanyang mga disipulo. At dating po yung point, alam ng Panginoon ng mga disciples niya is magkakanda, watak-watak na pag siya ay naipako na sa krus. Kaya dito hinahanda niya po yung mga disciples niya for the upcoming event na mangyari sa buhay ng Panginoon. Which is kailangan talaga mangyari. Kaya nga mababasa niyo dito in chapter 14, 15, and 16, the word peace. Lagi po sinasabi, I will not leave you alone, I will give you a counselor. Diba? So, isa yun sa pagbibigyan ng Panginoon na itong mga disciples, mawala man siya physically, don't worry guys. Meron lang papalit sa akin. Ano yung purpose ng Panginoon? Para lang hindi nila maramdaman yung sorrow, yung sinasabi nating burden o mga fear na pagwala ng Panginoon. And dito nakita natin how Lord Jesus Christ sinabi sa mga alagad, you may have peace in me. In order for to overcome those situations, sabi ng Panginoon sa mga alagad, isa lang naman para ma-overcome mo yung chaos, the problem sa buhay mo, isa lang naman kailangan maintindihan mo. Magkaroon ka ng kapayapaan sa akin. Sino dito may kapayapaan na nagaling sa Panginoon? Taas po ang kamay. Sige po, sino dito may kapayapaan na nagaling sa Panginoon? We are blessed that we have peace in our hearts through our Lord Jesus Christ. Yes, we can experience unshakable peace in the midst of problem. We can. Kasi nga bakit sinabi ng Panginoon you have peace in me. So, bawat isa sa atin, ano man yung pinagdaanan mo, pagdadaanan mo pa, pwede tayong makaranas na tatawag na unshakable peace because Christ is dwell in us. Amen ba? Ibig sabihin, hindi ka basta-basta maguguluhan sa buhay mo, hindi ka basta-basta talaga mo problema ng sobra. Yes, the problem is there, but the good thing is there is an inner peace in you. Because Christ assured you na si Lord ang iyong kapayapaan. So all of us, we can experience unshakable peace even in the midst of chaos. So three truths that we examine today that will give us a long-lasting peace, especially during of crisis and tribulation. Tatlong bagay po yung pag-usapan ngayon. The three truths na ating examine ngayon na magbibigay sa atin ng long-lasting peace, especially during times of problem, times of crisis, and time of chaos. So by examining the three truths about having a long-lasting peace will help us to recognize that faith in our relationship to Christ Jesus are the most important aspect of our life. So after nyo po marinig ito i-share ko sa inyo, nawa po ma-recognize natin, ma-realize natin na ang pinakamahalaga pala sa buhay ko, ang pinakamahalagang aspeto sa buhay ko ay hindi pala yung pagyaman ko, ay hindi pala yung marami na akong pera, meron na akong napunta, kundi yung pananampalataya mo at ang iyong relasyon sa Diyos. Because the more you are connected to our Lord Jesus Christ, the more that you have a good relationship to our Lord Jesus Christ, I believe the peace is always in you. Amen ba? At ito yung pag-uusapan natin ngayon. So number one, the assurance of peace. Sa mundong punong-puno ngayon ng kaguluhan, minsan maraming talang nalilito kung paglaki niya, ano ba talaga siya, boy or girl. Doon pa lang, di ba, chaos na yung nangyayari. Alam niyo po ba na ang Panginoon ay nagbigay ng assurance ng kapayapaan?
Maybe wala kapayapaan sa lugar mo, wala kapayapaan sa ibang bansa, wala kapayapaan sa paligid natin. Pero tandaan natin, ang ating Panginoon mismo nagbigay na ng assurance of peace sa mga taong mananalig sa Kanya. Di ba lagi sinasabi, ang ganda raw ng tulog ay wala naman talaga sa ganda ng higaan. Di ba? Kahit ikaw na yung may pinakamagandang water bed, o ano pang bed na meron ka dyan, may mga lights pa sa paligid mo, kung ikaw naman ay laging nag-overthink, o ikaw naman ay laging disturbed inside, lagi mo lang iniisip yung mga nangyari na bukasan, yung buhay mo, yung sarili mo, hindi ka nakatulog gabi-gabi. Ang tawag yan, wala kang peace. Pero makita mo yung mga taong masandal lang tulog, di ba? Yun ang may peace, di ba? Masandal lang, di ba? Na nag-iinip na, di ba? Napakagandang gift niyan, di ba? Parang si Rodel yata yun, di ba? Nasa likod sa gilid ko lang, nanaginip na yata ito, di ba? Isang napakagandang biyaya ng Diyos natin na nakakatulog ka ng maayos. Amen ba? Amen. Imagine tayo ng pera pero wala kang kapayapaan. Those material things are just useless. Hindi mo rin sila ma-enjoy. Pero maganda na siguro yung buhay mo sapat lang, di ba? May cellphone ka na may 3 lines, 4 lines, pero may kapayapaan ka. Na pag ikaw naglalakad, ang saya-saya mo. Panatagdak yung kalooban mo. I think that's the very important things na pwedeng mangyari sa isang buhay ng isang Kristiyan. At nangyari na yan kasi bakit? The Lord assure us that He is our peace. Ang sabi doon, you may have peace in me. Not on your career, not on your good health, okay? Not on your profession, not on the professor of this world. In me, sabi ng Panginoon. So the real peace that we can gain in our life is the peace that comes to our Lord Jesus Christ. So the promise of peace. Ano ba yung kapayapaan ay pinangako ng Panginoon sa mga nagsilapit at nanalig sa Kanya? Ano ba yung mga klase kapayapaan? So number 1 is we have peace in Jesus Christ. Peace comes from the Latin word pax. Okay, kaya nga, in the New Testament, meron mong tinatawag doon na Pax Romana. Actually, ang Roman government, magiging maayos naman yan sa isang, sa isang country, isa lang yung demand. Give your tax for them. And everything will be peace. Ang tawag yan is the Pax Romana. Kaya nga, di ba, naalala niyo po, ang Panginoong Hesus, nung tinanong siya, sa Matthew chapter 22 verse 21, it is right to give tax to Caesar. Have you remember that story? Diba? Tinanong siya na isang tao doon na tama ba magbigay ng tax sa Caesar? Sino ba si Caesar? Okay, the emperor, yung hari ng Roma. Ano sabi ng Panginoon? What is the name of the Lord Jesus Christ? Give what Caesar for Caesar. Ibig sabihin, yung hawak mo na coin, ginawa ni Caesar, ibigay mo sa kanya yan eh. Pero ano lang ibigay mo rin? Kung ano yung nasa Lord, nasa Diyos ibigay mo rin. Sino ba nasa Lord? Sino ba ang may-ari ng ating buhay? Di ba sa Diyos? Para sasabi ng Panginoon, ibigay mo kung ano yung pag-aari ni Caesar, pero ikaw yung buhay mo, na pag-aari ng Panginoon, ibigay mo rin dapat. So, maganda natin doon na the word peace is from the Latin word pax. Another word is tranquility, absence of war, and in order. Yan po yung ibig sabihin ng peace. And ano ba yung peace na ibinigay ng Panginoon sa atin? Number 1 is we have peace with God. Very important. Meron tayong kapayapaan sa Diyos na tayo ay malinis at confident na nakakalapit sa Kanya sa bawat panalangin natin every Saturday, ating prayer meeting, every Sunday sa lugar pong ito, we have peace with God. Na alam mo, payapa ka na lumalapit ka sa Diyos na walang anumang guilt feeling. So ano ba yung description nito? This foundational peace that comes from being reconciled with God through the Lord Jesus Christ before accepting Christ as Lord
and Savior. Alam naman natin na bago natin tanggapin ng Panginoon, tayo ay nasa makasalanang buhay. At dahil ang tao ay namumuhay sa kasalanan, ang sabi ng Bible, nagagalit ang Diyos sa kasalanan. So part tayo noon na huhusgahan ng Panginoon because of our sin. And because of our sin, meron tayong tawag na war sa Panginoon. Hindi tayo magkasundo sa Diyos. Kasi ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan. Isa pong pag-aaway yan, kung mga matinding enemy mo yan. And the good news is, ang ating Panginoon Jesus mismo ang nagdala ng reconciliation mula sa langit patungo sa lupang ibabaw. Through His death on the cross, sabi ng Bible, sa mga nagsasampalataya, nanalig sa Panginoong Jesus, nagkaroon ng reconciliation. Ang Diyos at ang tao. Hindi po tayo na-reconcile sa Panginoon, sa Diyos o sa Lord dahil tayo mabait, dahil ikaw matulungin, dahil ikaw mabuti, dahil ikaw ay magaling. Hindi po yan ang nagbigay ng reconciliation sa atin sa Panginoon o sa Diyos. Nagkaroon tayo ng reconciliation sa Diyos dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sinasabi sa Romans chapter 5, verse 1, sabi doon, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. It means we are no longer under the God's wrath, but we are now God's people. This peace ensures our eternal destiny and our relationship to God. Ano man ang mangyayari sa atin ngayon, bigla matikuhin ng Panginoon, meron tayong kapayapaan na tayo ay nasa piling niya. Diba? Kasi diba, wala naman talagang nakakasigurado kung tayo ay buhay pa bukas. Amen? Kasi kaya hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya nga, salamat sa Panginoon, buhay tayo until now. Ibig sabihin, God giving us a chance to experience His peace. Kaya habang buhay tayo, habang meron tayong hinihinga, continue to serve the Lord. Continue to grow in your spiritual life. Ma-hungered po tayo sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Yun po yung unang peace. Through our Lord Jesus Christ, meron tayong peace with God. Pangalawa is, we have an inner peace. Of course, meron ka ng kapayapaan sa Panginoon because na-reconcile ka. The next is, magkakaroon ka ng inner peace. Na ikaw ngayon ay malinis harapan ng Panginoon. This peace signifies an inner stillness and calm, unaffected by external factors. Kaya kung ano man nangyari sa paligid mo, ano man mga nakikita mong kaguluhan, because you have now peace in the Lord Jesus Christ, meron ka ng kapayapaan sa iyong kalooban. Siya nagkakagulo, pero ikaw payapa. Hindi ba magandang buhay yan? Hindi ba isang magandang regalo sa anak ng Diyos na ikaw ay may kapayapaan? No amount of money that can give you a real peace. Amen ba? No amount of sabi natin treasure of this world to give you real peace. Kasi kung totoo yan, di sana wala na sanang mga fame people na nagpapakamatay. Successful people na nagpapakamatay. Marami po mga taong mga sikat sila, pero nagpapakamatay po sila. Bisa wala sila kapayapaan. So sila sabi lang sa atin, it's good we have in this life. Maganda rin, siyempre na marami tayong pera, meron tayong mga napuntan, pero tandaan natin, hindi yan ang totoong nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Bonus na lang yan pag meron tayo. Amen ba? But the good thing is, you have an inner peace because God is already cleansed you from all your sin. It is the peace of heart and mind that Jesus pledges to His believers. Ano sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4, verse 7? Sabi doon, sige po ating pong buksan ang ating Bible. O tingnan ko sa ating cellphone. Philippians chapter 4, verse 4 and 7. Sabi doon, rejoice in the Lord always. Diba ang ganda ng counsel ng Bible sa atin, sa kanyang mga anak? Maging masaya kayo lagi sa Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan.
Amen ba? Dahil ang Diyos ang nagpapala sa atin. Dahil ang Diyos nagbibigay sa atin ng proteksyon. Dahil ang Diyos nagbibigay sa atin ng ating mga pangailangan. Therefore, you need to be rejoiced in the Lord. Gusto mo mag-unwind? Maging masaya ka lang sa Panginoon. We need to rejoice. We need to grab every moment, every hour, every day, every week, every month to be rejoiced in the presence of the Lord. Kasi pag hindi ka naging masaya ngayon, na-miss mo ang isang magandang araw na binigay sa'yo ng Panginoon. Sinulugi. Diba tayo? Diba, Tibi, pag lagi kang stress, nakakapangit, diba? Diba? Sabi natin, ayaw nyo ba stress, ayaw pumangit, diba? Yes, totoo yun. Because inner peace will make you more beautiful than before. Dahil yan ay binibigay ng Panginoon. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Mukha kang payapa? O mukhang kayapa? Mukha kang payapa o mukhang November 1? We need to have peace in the Lord. So sabi ng Bible, rejoice in the Lord always. I will say it again. Sabi ng pinakotopon, rejoice. Let your gentleness be evident to all. Kailangan yung kasiyahan mo nagmumula sa Panginoon, yung peace na nagmumula sa Panginoon, dapat meron yung evidence. Nakikita yan sa'yo sa pamagitan ng iyong pagiging pagkamahinahon. Then sabi pa rito, the Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And verse 7 said, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Diba? Ang ganda ng counsel ng Bible. Ang ganda ng sinasabi niya para sa atin. And sometimes we lost our track in this world, kung ano yung mga minsan pinaniniwalaan natin, ginagawa natin. Kaya napakalaga, we need to go back what the Bible promised to us. We need to be rejoiced every day. Wala nating hayaan na hindi maging masaya sa loob ng isang araw. Dahil ang kasiyahan ay biyaya po yan ng Diyos sa atin. This kind of peace that Jesus gives provides calmness in the midst of life's storm and help us to overcome anxiety and fear. Pag meron kang kayapaan, masaya ka sa Panginoon, di ba na-overcome mo yung mga anumang kaisipan na bumabagabag sa iyo. Yung takot mo sa buhay mo, na-overcome mo yan. At ito yung isang klase ng peace na binigay ng Panginoon sa atin. The inner peace. First is we have peace with the Lord, with God. The next is inner peace. And the third is, yung tinatawag na eschatological peace. Okay, medyo, it is a theological word. Ibig sabihin na, is a future peace. Na sooner or later, pagdating ng Panginoon, ay kanyang makasama sa kanyang kaharian. Amen ba? Yan yung tatawag ng future peace. Kasi pag-asa tayo, yes, maybe in this world, hindi ko naranasan talaga yung mga naranasan ng iba, but nainiwala ako sa biyaya ng Panginoon sa akin, ipaparanas niya pagbalik niya. The complete package of peace and life na naasahan natin, maranasan natin yung pagbalik ng Panginoon. Amen ba? Kaya okay lang siya na malis-kalis tayo. Okay lang yan. Basta sure tayo na pagbalik ng Panginoon, kasama tayo sa kanyang kaharian. Amen ba? Kasi nga sa mundong ito, hindi natin pwedeng pigilan ang mga kaguluhan. At ang kaguluhan na yan, nakakapektuhan talaga tayo. Pero sana maganda ma-realize natin, remember that we have peace in the Lord Jesus Christ. Magulo man ang mundo, magulo man ang paligid natin, minsan, even tayo minsan magulo, di ba? Katandaan mo, meron kang kapayapaan na bibigyan ng Panginoon. Amen po ba? Did you receive that kind of peace in your life? Yeah. Praise the Lord. So, it is good to understand that as a part of a long-lasting peace, ay dapat talaga meron tayong assurance sa ating Diyos o sa ating Panginoon, which is, yun naman talaga yung kanyang binanggit in John chapter 16, verse 33. But, to be real and to be practical, to be relevant in our life, in this world, tandaan natin, meron talaga troubles, trials, and temptation, which ito yung bumabagabag sa atin.
So the next point is, we need to have the awareness of difficulties. So meron ka ng kapayapaan sa Panginoon, ibinigay niya yan. Pero dapat hindi na natapos doon. Para magkaroon lalo tayo ng long-lasting peace, we need the second truths about we need to be aware of the difficulties. May kapayapaan ka na, pero hindi mo naman isinasabi yung mga problema na meron ka. We need to be aware of this. Kasi nga sabi ng Panginoon, here on earth, sabi niya ganyan sa John chapter 16 verse 23, here on earth, you will have many. No? Remember the word many troubles or trials and sorrow. No? The word sorrow, no? Parang nabas lang ng sorrow. Kapighatian ng bawat isa ay mararanasan. We need to be aware of this kind of difficulties. What does imply about these words of Jesus Christ? Na sinabi niya, here on earth, you will have many trials and sorrows. Anong ibig sabihin niya? It implies that it is a universal aspect.